Makalipas ang ilang saglit, nakaharap na sila sa isang napakataas at mahaba na hagdan na tila umaabot sa langit, at makikita din natin dito ang mga iba't ibang isla. Pinaliwanag ng Holy Mother, ang hagdan na ito sa kanilang harapan ay tinatawag na Stairway to Heaven, o hagdan patungong langit. Sa tuktok nito ay matatagpuan ang isang walang katapusang lawa ng tubig. Ang Yaochi Water ang pinaka-espiritual na tubig sa buong mundo. Sa pinakapuso nito ay matatagpuan ang Endless Water Pool, isang lawa na taglay ang purong diwa ng Yaochi Water. Ang tubig dito ay may kakayahang linisin at patibayin ang katawan, pati na rin maghatid ng walang hanggang kapangyarihan o mahika. Ngunit upang mailabas ang buong potensyal ng lawa, kailangan maligo kasama ang Holy Maiden sa pamamagitan ng ritual na ito, higit na magiging epektibo ang kapangyarihan ng lawa. At kung sino man ang tutulong sa Holy Maiden na mag-transform o magbago, ay magkakaroon ng isang napakalaking oportunidad, posibleng kapangyarihan, talento, o tagumpay sa cultivation. Nagsalita dito si Luoyun sa kanyang kapatid, na kailangan niya nga raw makilahok sa paliligo sa Endless Water Pool kung nais niyang maranasan ang enlightenment o kaliwanagan ng isipan at espiritu. Dahil sa likas niyang katangian bilang isang Taoist, maaaring ito na ang simula ng kanyang paglalakbay tungo sa pagiging isang Diyos o makapangyarihang nilalang. Nagtanong naman si Luo Guandao sa kanyang kapatid, kung dadalo bang araw ang ating bida sa event na ito. Ngunit ang sinabi lamang ng kanyang kapatid na bakit nga raw iniintindi pa niya si Qin Shu, at ang isipin nito ang pinakamalakas niyang kalaban ay si Qilin, at ang ating bidang araw ay isang mahinang nilalang lamang. Bumalik sa tagpo sa Holy Mother, habang nagpapaliwanag pa ito sa mga cultivator, bawat hakbang sa hagdan ay parang bundok na dumadaganan sa katawan nito, kaya sobrang hirap umabante. Isa rin itong pagsubok ng lakas ng katawan. Tanging mga makakarating sa tuktok lang ang karapat-dapat pumasok sa Endless Pool, kahit na malaking tulong ito sa mga cultivator, sobrang mabagsik ng tubig kaya't ang may ordinaryong katawan ay hindi ito kakayanin, at lalong hindi nila matatapos ang ritual ng sabayang pagligo, at ang banal na dalaga ay naghihintay sa itaas ng Endless Pool. Sabi ng mga cultivator, ang pagligo kasama ang banal na dalaga ay imposible para sa mga karaniwang kalahok, ngunit kahit ganoon, sinusubukan pa rin nila ang makasaysayang Stairway to Heaven, sapagkat baka sakaling masubukan nila ito, malakas ang presyon sa mga hagdan, at tanging ang may matibay na katawan gaya ng sinaunang mga Diyos, tulad ng Saint Qilin ang kaya lang makatawid dito, at sa pagkakataong ito, malamang na si Qilin ang makakarating sa dulo nito. Lumapit naman si Qilin sa ating bida, at niyaya niya si Qin Shu na sabay ng araw silang pumunta sa dulo ng hagdan na ito. Sumang-ayon naman dito ang ating bida, ngunit mababakas naman sa pagmumukha nito ang pagtataka. Sinabi din ni Qilin, noong una, sinwerte lang ang ating bida dahil may magaling itong alalay, kaya nga raw nakaakyat ito sa landas patungo sa dakilang emperador. Pero ngayon, lakas na ang labanan, huwag niyang sabihing ilang hakbang pa lang ay luluhod na siya sa harap ng banal na isla na ito. Hindi naman nagsalita dito ang ating bida habang tinignan niya lamang ito ng seryoso. Maya-maya, nagsimula na silang maglakad papunta sa Endless Water Pool, ngunit pag-apak pa lang ng ating bida sa isla, agad niyang naramdaman ang matinding pressure na tila dumudurog sa kanyang buong katawan, dahilan upang siya'y mahirapan sa bawat hakbang. Si Qilin ay nauna nang maglakad papunta sa Endless Water Pool na parang wala man lang kahirap-hirap, kasabay nito, lumingon siya sa ating bida at mayabang na sinabi na wala itong laban sa kanya, lalo na pagdating sa lakas. Habang pinagmamasdan nila si Qilin, sabi ng mga cultivator, umakyat siya ng 2 baitang ng sunod-sunod na parang ang dali lang sa kanya, at talagang napakalakas ng katawan niya. Bumalik naman ang tagpo kay Qin Shu, sinabi ng ating bida habang ito ay nahihirapan, ang bigat ng pressure sa banal na isla na ito, at hindi talaga pabor sa kanya ang hamon. Napansin naman ito ni Luo Guandao kaya nagtanong ito kay Qin Shu, kung huminto bang araw ito ng isang level kahapon. Ngunit hindi naman sinagot ni Qin Shu ang katanungan ni Luo Guandao, kumbaga sinabihan niya ito, na tama lang ang pagdating ni Luo Guandao kaya humingi ito ng tulong sa kanya. Hindi naman nagdalawang isip na tulungan ni Luo Guandao ang kanyang pinsan. Napatigil naman saglit si Qilin dahil napansin niyang tinutulungan ni Luo Guandao ang ating bida, kaya napasabi na lamang ito na ang ating bidang araw ay isang manloloko, at napakawalang hiya nga raw nito. Napansin naman ni Luoyun ang ginagawa ni Qin Shu sa kanyang kapatid,
Kaya sinigawan niya ito habang dinuduro niya si Chin-shu na layuan niya nga raw ang kanyang kapatid para mabilis itong makaakyat. Dahil dito, si Luo Guandao ay naiipit sa alanganin sitwasyon, kaya sinabihan niya ang ating bida na bakit hindi niya nga raw siya bitawan, dahil nagagalit na nga raw ang kanyang kapatid sa kanya. Ngunit si Chin-shu ay seryosong tumugon at pinaalalahanan niya si Luo Guandao sa mga sinabi niya noon, na kung may pang-aapi, may paglaban, at hindi siya maaaring mamuhay sa anino ng kapatid niyang babae habang buhay. Magsasalita pa sana si Luo Guandao ngunit pinigilan siya ni Chin-shu at sinabing kailangan na talaga nilang umalis. Wala nang nagawa si Luo Guandao kundi sumang-ayon, dahil may punto naman ang sinabi ni Chin-shu, kasabay nito, nagtulungan na silang dalawa sa pag-akyat. Dahil dito, nanggalaiti sa galit si Luo Yun, at pasigaw niyang sinabi sa kanyang kapatid na iwan na nga raw niya ang hangal nating bida. Sinabi ni Luo Guandao kay Chin-shu na natatakot nga raw siya sa kanyang kapatid. Hinawakan ni Chin-shu ang balikat ni Luo Guandao, at sinabihan niya ito, na magpanggap nga raw siya na hindi niya naririnig ang kanyang kapatid at huwag niya na nga raw itong pansinin, dapat niya nga raw itong gawin dahil magiging emperador nga raw ito sa hinaharap, at huwag nga raw itong matakot sa isang babae. Buong sigaw din nagsalita ang ating bida kay Luo Guandao habang tinutulo nito ang kalangitan, na magagawa nga raw niyang labanan ang kanyang takot at magtiwala nga raw ito sa kanyang sarili. Sa pagbibigay ng lakas ng loob ng ating bida kay Luo Guandao, nagtagumpay naman ito na mapalakas ang loob nito. Dahil dito, mabilis lamang nilang naabutan si Qilin. Kasabay nun, kinausap naman sila ni Qilin, na wala silang pag-asang makarating sa tuktok, tapos nangangarap pa raw silang maligo kasama ang banal na dalaga, tinawanan niya din ang dalawa at sinabi pang nahihiya siyang makasama sila. Kasabay nito, nauna na si Qilin na umalis sa kanila. Sabi ni Chin-shu, kahit anak siya ng isang banal na saintly son of Qilin, nabubuhay siya sa mundo ng hindi pagkaunawa, madali raw na mabalutan ng dilim ang puso ng ganitong tao, kaya sa landas ng cultivation, hindi siya makakaangat sa pinakamataas na antas nito. Kaya sinabihan ng ating bida si Luo Guandao na gawin niya ang lahat para alisin ang impluwensya ng kanyang kapatid na babae at mabuhay nga raw siya para sa kanyang sarili. Sumagot naman si Luo Guandao na naiintindihan niya nga raw ang ibig sabihin ni Chin-shu. Sa kabilang banda, naiinis naman ang mga cultivator sa ating bida dahil ginamit niya nga raw si Luo Guandao para makaakyat ito, kaya labis na lamang ang pagkagalit nila sa ating bida. Seryosong sinabi din ni Luo Yun, ang ika-18 anak ng Diyos ay tunay na pinagmumulan ng kasamaan, at hindi nga raw ito karapat-dapat na maging pinsan nila ito. Bumalik naman ang tagpo kay Luo Guandao habang hirap na ito sa pag-akyat. Dahil dito napagdesisyonan na ng ating bida na bitawan na si Luo Guandao para hindi na ito mahirapan, dahil sa ginawa nito, nakaramdam naman ang ating bida ng napakalakas na pressure. Napaluhod din ito, habang sinasabi nito, ang pressure dito ay ilang beses na mas malakas kaysa noong una siyang umakyat, at halos hindi na nga raw siya makatayo. Kasabay nito, nag-thumbs up na ito kay Luo Guandao at sinabihan niya ito na mauna na, dahil magagawa na nga raw niya ito na mag-isa. Pagkatapos ng tagpo na ito, pinahayag na ng Holy Mother, sa ngayon, 3 tao na ang naroroon, sina Qilin, Luo Guandao at ang ating bida na si Chin-shu. Si Qilin ang kasalukuyang nangunguna, naghihintay ang banal na dalaga na si Yuer sa unahan, at ang unang makakasampa ang makakakuha ng napakalaking oportunidad na ito. Dahil dito nagmadali na si Qilin umakyat, habang si Luo Guandao sinabihan niya ang ating bida na magpapatuloy ng araw din siya. Naiwan naman ang ating bida habang ito ay nakahilata pa dahil sa nahihirapan pa ito sa kanyang sitwasyon. Pinag-uusapan ng mga cultivator ang tungkol sa ating bida, na nakaakyat lamang ito sa tulong ni Luo Guandao. Pero ngayon, sinasabi nila na imposible na itong mangyari, tinawag nila siyang pinakawalang hiya sa mga anak ng Diyos dahil umaasa siya sa iba. Para sa kanila, mahalaga na umasa ang mga cultivator sa sarili nilang lakas, dahil kung hindi, mababalewala ang lahat ng pagsisikap nila. Ipinagmamalaki rin nila si Qilin, na ayon sa kanila ay malapit ng makaakyat sa tuktok gamit ang sarili nitong kakayahan, isang tunay na patunay ng lakas. Lumingon naman si Qilin at sinabihan niya ang ating bida na dahil hindi niya na kayang lumaban, panoorin niya na lang kung paano siya maliligo kasama si Yuer. Sa mga pinagsasabi ni Qilin, pinilit tumayo ng ating bida habang seryosong sinabi nito na mangarap nga raw ito ng gising, dahil siya nga raw ang makakasama ni Yuer.
Nag-aalala naman si Luo Guandao sa ating bida at sumigaw ito, na huwag nga raw ni Qin Shu pilitin ang kanyang sarili, baka sa tindi ng pressure ng kanyang natatanggap, baka mapinsala pa ang katawan nito. Habang patuloy na umaakyat ang ating bida, naramdaman ni Qin Shu ang matinding bigat ng pressure. Hindi niya na napigilan at napaluhod siya sa lupa. Naisip niya, mukhang sa kasalukuyan niyang antas ng cultivation, hindi niya nga raw kayang tiisin ang ganitong pressure. Habang hirap na hirap ang ating bida sa pag-akyat sa ilalim ng matinding pressure, hindi na napigil ang mag-alala ang kanyang minamahal. Sumigaw si Yu-er, hinimok siya na gawin lamang ang kanyang makakaya at huwag pilitin ang sarili. Dahil dito, naging seryoso na ang ating bida, kaya sa hindi inaasaang pagkakataon, bigla na lamang ginamit ng ating bida ang kanyang Divine Son Nika Body. Kasabay nito, ang buong paligid ay puno ng kapangyarihan ng ating bida, at pati ang pagbuo nito ng isang maliit na araw sa kanyang harapan. Sinabi ng mga cultivator, yun pala ang Divine Son Nika Body, isa ito sa mga walang kapantay na pisikal na anyo. Hindi nila akalaing ang ika-18 anak ng Diyos na tinatawag nilang inutil ay nagtatago pala ng ganitong kapangyarihan, akala nila isa lang siyang walang silbing anak ng Diyos, pero itinago niya ang kanyang Divine Son Nika Body. Sa nasaksihan ni Luo Guandao, natuwa naman ito, at sinabihan niya ang ating bida na kamangha-mangha nga raw ang kapangyarihan nito, dahil hindi tumatalab sa kanyang katawan ang matinding pressure dahil sa kanyang Divine Son Nika Body. Ngunit hindi naman ito pinansin ni Qin Shu, dahil seryoso lang itong nakatingin sa lokasyon ni Qilin. Kasabay nito, dali-daling tumalo ng napakalakas ang ating bida upang maabutan si Qilin. Dahil sa ginawa ng ating bida tuluyan na niyang naabutan si Qilin, at dahil dito, nagulat naman si Qilin dahil nakahabol nga raw ang ating bida ng napakabilis. Nagtanong naman ang ating bida kay Qilin, kung na-surprise ba nga raw ito sa kanyang ginawa. Seryosong sinabi ni Qilin, nakakagulat na ang isang katulad niya ay nagtataglay ng isang makalangit na katawan, ngunit sayang lang ito sa kanya, at ang katawan ng mga Diyos ay makakatulong lang sa kanya para marating ang pinakataas ng hagdanan, kaya hanggang dito na lamang ang ating bida. Kasabay nito, humakbang na si Qilin, kaya may ginawa ang ating bida para pigilan ito. Nagtaka naman si Qilin, dahil ang huling araw na hakbang na gagawin niya ay kusa siya nitong pinipigilan at hindi nga raw ito makagalaw, ngunit mayabang pa rin itong sinabihan ng ating bida na siya na nga raw ang mananalo at makakasama ni Yu-er. Sarkastiko naman sinagot siya ng ating bida na subukan niya nga raw kung kaya niya. Kasabay nito, biglang ginamit ng ating bida ang kanyang pinakamalakas na teknik, ang Dragon Elephant Jail Power. Mula sa kanyang katawan, isang dambuhalang pagsabog ng apoy at enerhiya ang lumabas, sa sobrang lakas ng puwersa, nabiyak at nag-crack ang lupa. Mula sa apoy, unti-unting lumitaw ang anyo ng isang higanteng halimaw na tila pinaghalong dragon at elepante, nagliliyab ang katawan nito sa matinding liwanag at kapangyarihan. Tumalo ng buong lakas ang ating bida, at madali niya lamang nalagpasan si Qilin. Kaya labis na lamang ang pagkagulat ni Qilin, at hindi ito makapaniwala dahil matatalo nga raw ito sa ating bida, lalo na mawawala sa kanya ang malaking oportunidad. Pagkatapos ng matinding labanan, sa wakas, nakarating na si Qin Shu sa harap ng kanyang minamahal. Kahit pagod na pagod ang ating bida, kinurot nito ang pisngi ni Yu-er dahil malapit na nga raw sila sabay maligo. Kaya namula na naman si Yu-er sa sinabi ng manyakol nating bida. Samantala, si Qilin ay hindi matanggap ang kanyang pagkatalo, galit at puno ng puot, hindi niya matanggap na may lumampas sa kanya sa kabila ng lahat ng kanyang lakas. Sa kabilang tagpo, sinabi ng mga cultivator, sa huling sandali, ang ika-18 anak ng Diyos ay nagawang lampasan si Qilin Saint at nauna sa rurok bago pa ang iba. Hindi makapaniwala ang lahat sa nasaksihan nila, sa huling hakbang, nagawa ng ating bida na tawirin ang 3 baitang ng sunod-sunod. Lahat ay nagulat dahil habang papalapit sa dulo, lalo ring bumibigat ang presyon sa mga hagdan, kahit pa may katawan siya ng Sun God, hindi dapat ganoon kadali para sa kanya ang makaakyat. Napagtanto ng Holy Mother na ang Divine Son Nika Body ng ating bida ay hindi sapat para makamit ang tagumpay. Pero sa huling sandali, ang ating bida ay biglang umangat at nakalampas ng 3 antas ng sunod-sunod. Nagulat din siya dahil si Qin Shu ay gumamit ng kakaibang teknik na nagpalakas sa kanya ng sobra, kaya't umabot siya sa pinakamataas na antas, at ito ay isang tunay na tagumpay. Nakita ng mga cultivator ang pag-angat niya,
at napag-usapan nilang akala nila'y walang alam ang ating bida at hindi marunong sa mga teknik. Ngunit pinatunayan nito na mali sila dahil sa kanyang Divine Son Nika body at pambihirang mga teknik, tiyak na magiging sikat siya sa buong mundo. Kasabay nito, inanunsyo na ng Holy Mother ang ika-18 anak ng demigod na si Qinshu ng Yuhua sect ang nagwagi sa kompetisyon. Ang pinakamahalagang event ng piyesta, ang banal na paliligo kasama ang Holy Maiden, ay idinaos, at ang napili para dito ay walang iba kundi si Qinshu ang ika-8 demigod. Masaya at puno ng kumpiyansa si Qinshu habang tinatanggap ang kanyang tagumpay sa gitna ng liwanag at papuri ng lahat. Pagkatapos ng tagumpay, masayang hinila ni Qinshu si Yu-er, sabay sabing nito kay Qilin, ngayon makakasama na niya si Yu-er ng sila lang dalawa. Dahil sa ginawa ng ating bida, galit na galit si Qilin Saint, nagsalita siya habang nagliliyab ang kanyang mga mata sa matinding galit at mahigpit na pinipigil ang kanyang kamao. Natalo nga raw siya sa isang basura, hindi niya nga raw mapapatawad ito. Dapat sana, matapos ang banal na paliligo, lalong mapapalakas ang kanyang pakikipaglaban para sa pagiging anak ng emperador. Pero hindi niya inasahan na masisira ang lahat dahil kay Qinshu. Makalipas ang ilang sandali, napunta na ang eksena sa Endless Pool, habang masaya silang binabati ng mga babaeng mga tauhan. Kaya masayang sinabi ni Qinshu kay Yu-er na magsimula na nga raw sila, naghubad na ang ating bida ng kanyang mga damit, ngunit nagtaka naman si Yu-er, na kung ano nga raw ang ginagawa ng ating bida. Nagtanong si Qinshu, kung ano nga raw ang kanilang gagawin, hindi ba't maliligo sila ng sabay. Nahihiyang nagpaliwanag si Yu-er na mali nga raw ang iniisip ng ating bida tungkol sa gagawin nila, dahil hindi naman sila maghuhubad ng damit. Kaya itinuro ni Yu-er ang bato sa gitna ng pool at mahinhin na sinabi na sila lang daw dalawa ang aakyat sa stone platform doon sa pool, at sabay nga raw silang tatapusin ang banal na paliligo sa ganun na pamamaraan. Nainis naman si Qilin dahil ang banal na dalagang si Yu-er ay naliligo kasama ang isang basurang tulad ng ating bida, ito nga raw ay nakakahiya. Sa gitna ng isang mahiwagang lawa na may lumulutang na mga bulaklak ng lotus, magkatapat na nakaupo si Qinshu at si Yu-er sa magkahiwalay na bato, pareho silang nakapikit, tahimik na nagme-meditate sa ilalim ng maliwanag at asul na kalangitan. Sa likuran nila, nakatayo ang ilang tao, tila mga saksi sa mahalagang ritual o pagsubok na nagaganap. Si Qinshu ay kalmado at mukhang nakatuon ng isipan. Samantalang si Yu-er ay nagpapakita ng kapayapaan at tapang sa kabila ng tensyon ng sitwasyon. Nagpaliwanag ang Holy Mother, na bago magsimula ang seremonya ng banal na pagligo, pinaalalahanan muna ng Holy Mother ang ating bida, kapag nagsimula na ang pagligo nila ni Yu-er, ang banal na dalaga, hindi ito pwedeng maputol sa kalagitnaan, kahit anong mangyari. Habang sila ay magkasamang naliligo, maraming hindi inaasahang benepisyo ang pwedeng makuha, dahil ang tubig ay puno ng espiritual na enerhiya, ngunit kasabay nito, napakadelikado rin dahil sa sobrang lakas at pagka-espiritual ng tubig, ang enerhiya sa paligid ay nagiging marahas at sobrang matindi, kaya kinakailangan ni Qinshu na gamitin ang sarili niyang katawan para tiisin ang puwersa. Kung hindi niya kayanin ang bigat ng enerhiya, at kung sakaling ma-interrupt ang seremonya, siguradong mamamatay siya, kaya napakabigat ng responsibilidad niya sa pagligo nilang dalawa. Napagtanto ng mga cultivator na ang pagligo ng magkasama ay lubhang mapanganib, isa sa kanila ang nagbabala. Kung hindi nga raw sila mag-iingat, mamamatay nga raw siya. Dahil dito, naisip ng isa pa na kaya pala kakaunti lamang ang mga taong nakaligo noon kasama ang banal na dalaga. Sa huli, napagtanto nilang lahat ng mga nakasama niyang maligo ay namatay at tuluyan ng naglaho. Pagkatapos ang babala ng Holy Mother sa ating bida, sinabihan niya ito kung gusto niya pang magpatuloy. Samantala, binigyan pa ng Holy Mother na pagkakataon ng ating bida na umatras, at tanong din ito na kung ano nga raw ang desisyon nito. Pinayuhan ni Qilin ang ating bida na huwag magpadala sa takot dahil mababa pa raw ang kanyang cultivation, kahit pa nga raw may Divine Son Nika God body pa ito, siguradong mamamatay pa rin ito, kaya inutusan niya si Qinshu na umatras at ibigay sa kanya ang karapatan sa paliligo. Dagdag pa niya, kaya niyang palampasin ang mga nauna nitong pang-aasar laban sa kanya. Ngunit imbis na matakot ang ating bida, lakas loob itong nagsaad sa Holy Mother na magsimula ng araw sila. Maya-maya, nagsimula na ang isang espesyal na seremonya na tinatawag na Yaoqi Grand Ceremony kung saan ang dalawang karakter, isang lalaki at isang babae,
ay sabay na maliligo sa isang mahiwagang tubig bilang bahagi ng ritual. Habang nagsisimula na ang ating bida at si UR nagkaroon naman ng reaksyon ang tubig na katunayan nagsisimula na sila sa unang yugto nito.